Let's update. Okay, so Friday ngayon, ano? Tingnan natin yung mga top trending stocks. Let's start with the Plus. Check natin for Plus. Okay, so nag-close naman. Okay, sa may taas ng 200-day moving average, ano? Based dito sa weekly chart. And sa daily chart, ayan, so ito na yung sinasabi natin because of resistance. O ayan, so may resistance na kasi. Ayan, no? Shooting star. Okay, tama ba tayo ng ano dito? Wait lang, shooting star. Shooting star candlestick. Ayun, no? Dito natin tignan. No, diba? So, typical, pag bumalik tayo dun, looks like a shooting star. Diba? Ayun, no? A shooting star is a candlestick that signals a potential bearish reversal. It is characterized by small real body near the lower end. Ayan. So, tignan natin. So, based dito sa may ano natin, possible mag-reversal to, no? Reversal pattern. So, maghanap ng support. Of course, possible dito. Ayan, sa 15.1. Ayan, sa area na to. Ayan. So, possible doon, guys, no? Then, so, for our chart, I think okay na ba na to, no? Ayan, plus dito pa kasi, oh. So, for our chart over, ano na rin siya, bot. So, we need a pullback, no? Ayan. So, kailangan natin yung pullback or isa pang rally. So, still ano pa rin. Still possible pa rin, guys, no? Ayan. Pero dito sa daily chart, pag bumalik tayo, baka magkaroon na to na ano, ng pagbagsak. Okay, tas mag-retest dun sa may support. So, pwede pa isang ano, extension. Kasi wala pa naman ano dito yung confirmation ang kailangan natin dito. Confirmation candlestick. No? Ayan. Then, we have here ABA. Check natin for ABA. So, same pattern lang. More likely, parang ano to, no? Inverse head and shoulder pattern. Ayan, so pwede siyang pumanik at mag-retest dito, no? Sa may 0.41 na yan, sa may green. Then, pagkaroon ng dip. Ayan, sa may support. 0.36 to 0.37 possible. Yes, area na to. O, ayan. So, ito guys yung ano natin. Nakikita natin. So, as long as na mag-hold dito, still goods pa rin yung kanya itsura na. Ayan. And overall, pag sinilip natin yung kanyang itsura, so, ayan yung itsura niya. Okay. So, bagsak na bagsak right now. At pagka hindi na-sustain yun, yung sa may support na sinabi natin before, so, still possible pa rin na malaglag to dito, guys, no? Sa 0.23. Ayan, sa area na to. So, bakit dyan? Because kung titignan natin sa big picture, so, ano siya?
Doon siya nagbo-bottom, no? Somewhere here malapit sa 0.2 for ABA. Ayan, tapos next bloom. Okay, so baguhin natin yung drawing. Okay. So for this one, okay, so trading pa ba to? Okay pa naman siya, no? So right now, nasa support, I think. Ayan, pero meron ditong gap up. Ayan, so possible malaglag pa to hanggang dito, no? Sa may dos. Ayan. Sa may 2 yung kanyang ano eh. Yung sa baba nung mismong gap up, no? So right now, nasa support to. Dito. Ayan. 2.6, malapit doon. And pag sinilip natin sa daily chart, medyo nag-bounce. Actually. Yan, so medyo nag-bounce siya, no? Nag-bounce. And yung possible resistance dito, somewhere here. Ayan. Let's say 2.9, no? So 2.9. I-adjust natin ako. Ayan. 2.9. Okay. So pwedeng mag-rally doon. And as of now, considered to as ano, sideways. Ayan, pa-bounce lang siya actually. Ayan. So, tingnan natin. Support and resistance. Tapos, dito. Check natin ito, no? Matagal ko na tong hindi na subaybayan eh. Ayan. So, sa ngayon, remove drawings. Check natin sa weekly. Ayan. So, I don't know kung ano yung problem dito, no? Pero right now kasi medyo ano to, medyo bagsak na bagsak so far, ano? Yan, kasi base dito, ang previous ano niya, bottom niya somewhere here. Ayan, sa 1, no? And right now trading at below 1.68, no? So maybe still possible pa naman na maka-recover to. Okay. So unless na lang kung talagang ano, no? Kung talagang hindi na kumikita yung company. Ayan. So for now, sinilip natin. Ay, nawala ata yung ano. Wait lang. Yun. Bloom. Tapos, ano yun? Dito. Ayan. So, nawala yung ano. Ayan. Tapos, burahin na lang natin. Ayan. Remove drawings. Yung indicator pala yung nabura. Ayan. So, let's go back here. Ayan. Sa may 1, ano? Guys. Somewhere here yung ano na to eh. Diyan sa 1.
And right now, daily chart. So, more likely, mag-retest to sa may 200. Ayan. And every time na makikita natin itong nagre-retest dun sa may 200-day moving average, dun sa may red line na to, nagkakaroon ng rejection, guys. Ayan. So, it means it's possible dito sa area na to. 0.8, I think. Ayan. 0.85. Malapit dito, guys. Ayan. Sa area na yan, kumbaga, magiging interesting, Ayan. Tapos, i-check natin resistance. Ayan. So, ito yung resistance niya. Diagonal resistance. Tapos, meron dito. Ayan. Okay, parang triangle pattern siya, Ayan. Okay, tapos bagsak, bounce, bagsak ulit, retest, okay, tapos bagsak, retest, bagsak, then medyo sideways na, and of course, let's see kung saan papunta to, wala pa naman kasing breakout Ayan. So, ito guys, yung nakikita natin for now, kay dito. Ayan. So, pag sinukat natin yung height na to, so, possible nga sa area na to, guys. Ayan. 0.85 to 0.9 possible, If ever na magbe-breakout to dito sa may triangle pattern. Ayan. So, pwede dun sa area na yan. Then, we have, ano ba to? UPM. UPM. Ferrari 26. Tama ba to? 7. Check natin, guys. Kasi first, wait lang. First ba? Yun nga, since nung nag-breakout last year, October, medyo gumaganda yung kanya itsura. Ayan, so silipin natin dito sa 4-hour chart. So, sa 4-hour chart, so possible ganito yung pattern. Ayan, Ayan, So, para siyang symmetrical triangle pattern, guys. Bouncy, yes, bouncy yan. Okay, patalbog-talbog siya. Okay. So, it means, pagka nag-breakout to, possible, magrarally pa pataas. Since nasa taas naman na siya ng 200-day moving average based dito sa daily chart. Ayan, UPM, Mining Corporation. Pero kung titingnan natin yung previous na to, previous performance, so as we see, nasa baba lang siya, since 2008. So, ang peak performance niya dito na 2007, tapos biglang laglag, 1.28. Ayan. So, based sa weekly chart, ito yung kanya itsura. Ayan. Yan po, guys, ang kanya itsura right now.
Ayan. So, meron ba tayong possible na target dito? Maybe this one. Okay, kasi multiple retest dito. Possible dito guys, no, sa area na to. Diyan. 0.0098. Okay. Rally dyan. Tapos may rally dito. Rally. Possible dito guys, mag-rally. Okay. So, ganun ang possible setup for this one. Ayan. Then, yung last PX. Puro mining yung ano ngayon. Mining PX. Ayan, pag sinilip natin to, halos retest lang din to yun. Okay, sa area na to, no? Sa may 12, malapit dyan. Yan. So, medyo delicate sa to guys. Kasi considered at ano na to as resistance. No? Yan. Pero yung sinabi nga natin, possible ano to may pangatlong divergence pa to possible. Ito yung first. Ito yung first Tapos ito yung second. Possible ito. Yung pangatlo. So it means pwede pang ano yan. Kumbaga extend ng konti ano. Ayan. So tignan natin. So sa area na to, so ito ang possible itsura. Rising wedge guys. Okay. Speaking of rising wedge, medyo delikado na yan. Rising wedge pattern. Meaning, ayan, is a PE chart pattern signaling a bearish trend reversal, of course characterized by price converging between two upward sloping trend lines. So yun nga itsura nun. Ayan o. Rising wedge guys. Rising wedge for PX. Ayan o. Diba? Ayan. So ano pa to? Pwede pa tong umakyat. Yun nga lang. Medyo ano na to. Delicates na. No? Ayan. Same here sa daily chart. Medyo alangan na to. Pero pwede pa rin itong mag-touch somewhere here, malapit sa 12.5. Ayan. So, konti na lang ay natitira niya, no? Bago ma-hit yung sinabi natin. Ayan. So, I think that's it. At bukas ulit mag-update tayo. Ano ba yun? Baka top trending lang ulit. Saka ano yun? Yung mga REIT. Ayan. So yun lang po. At see you po bukas.